Kaya dapat ang kalsada panatilihin nating safe sana. Please, nakikiusap ako sa inyo. Sana naman kayo nakakita mga kriminal ngayon, mga hold up na lang, papatayin pa. Oo. Ano ba, pambihira. Tama po ba yung katwiran ni Yusek Claire na wala naman daw nangyayaring gulo paglabas niya? Lumalabas siya. Pag lumalabas siya. Paano? May Nakakotse security. siya. May bodyguard siya. Kasi yung mga magsasalita ng ganyan na safe pa tayo lahat, nasa village ka kasi may gwardya ka. Pero pag dyan ka nakatira sa mga eskinita, ramdam na ramdam mo na ikaw ay delikado na pag 10 oras na ng gabi. Yeah, speaking of yung mga mga malalambot ang puso at mga parang pinanganak sa sabsaban. Kasi ganyan yung mga malalambot ang puso masyado eh. Hindi ba kayo nasasaktan kapag naririnig niyo yung sinasabi na Bobo, yung ganun, hindi, no? yung mahirap kasi hindi abogado eh. Oo, parang ako senador di ako, bali ng abogado. bobo, wag lang baliw. Ayun lang. Kasi yung bobo, hindi man makakasakit yun. Oo. Hindi, bilang isang, Pero bilang yung isang baliw, senador. yun ang mahirap. Bilang isang senador, kasi Opo. di ba, lagi nababanggit yan, nabanggit ni Senator Marcoleta yan. Opo. Yung ang hirap makipagdiskusyon sa hindi abogado. Hindi ako nasasaktan. Totoo eh. Hindi man ako nasasaktan doon. Kasi totoo naman yun. Kailangan talaga meron kang mga abogado. Kasi sa konstitusyon naman malinaw eh, na hindi kailangan abogado. Kaya yung nandyan kami, meron kaming sariling expertise. Na yun naman lagi ang sinasabi ko. Halimbawa, tungkol sa kriminal. Ako, pakinggan nyo. Hindi kayo mga abogado, hindi nyo alam yan. Oo, katulad nung mga madaming nagiging kriminal na mga bata. Sinasabi ko sa kanila, alam nyo, pag ganitong usapin, sa akin kayo makinig. Kasi bukod na ako'y ex-convict, ako'y criminology. Yan ang aming specialty, yung tungkol sa mga kriminal. Ayaw nila, total. Pinapairal pa rin nila yung kanilang pagiging abogado. Hindi lahat ng pagiging senador ay tungkol sa pagiging abogado. Marami po dyan. Dapat nga dyan may magsasaka. Meron dyan, may mangingisda. Dapat meron tayong ganyang mga abogado tuloy na sa akin. Meron tayo talaga mga senador na ganyan. Sen. Nagre-represent ng lahat. Kayo, dumalaw kayo doon sa napatay na rider, di ba? Opo. At ngayon, kitang-kita nyo naman yung pag-angat ng krimen sa Pilipinas. Pero ang sinasabi pa rin ng ating kapulisan, bumaba daw. Mas safe na daw ngayon. Ano masasabi nyo doon? Yun, expected naman natin yun. Kasi wala namang aamin sa kanyang pagkukulang. Lalo na pagka ganyan na masasabi natin na may utos ang pinakamataas. Ganun yun eh. Ano ba? Kamusta ba ang dyan? Magbibigay talaga yan. Pero ang totoo, ako po ay sa mga naging biktima, lahat po ako laging nandyan. Hindi lang po ako mahilig magpa-picture. Hindi lang ako mahilig magpa-media na pinakikita ko kung magkano yon o anong binigay ko. Number one ka na eh. Hindi mo na kailangan yun. Opo, tsaka ginagawa ko na yan. Hindi pa ako politiko. Pagka nandun ka po sa baba, takot na po ang mga tao na wala sa mga villages. Kasi yung mga magsasalita ng ganyan na safe pa tayo lahat, nasa village ka kasi may gwardya ka. Pero pag dyan ka nakatira sa mga eskinita, ramdam na ramdam mo na ikaw ay delikado na pag 10 oras na ng gabi. Kaya sana, ang pakiusap ko sa ating mga mambabatas din, na buksan naman ninyo ang isip ninyo. Na hindi lahat ng Pilipino nakatira sa condominium, hindi nakatira sa village. Ang tangi nilang kaharian, kalsada. Kaya dapat ang kalsada panatilihin nating safe sana. Please, nakikiusap ako sa inyo. Sana naman kayo nakakita mga kriminal ngayon, mga hold up na lang, papatayin pa. Oo. Ano ba, pambihira. Tama po ba yung katwiran ni Yusek Claire na wala naman daw nangyayaring gulo paglabas niya? Lumalabas siya. Pag lumalabas siya. Paano? May Nakakotse security. siya. May bodyguard siya. Hindi. Yun ang laging sinasabi ng tao eh. They felt safe and secure nung panahon ni Presidente Digong. Na hindi ngayon nila na. Hindi naman nagsisinungaling ang tao sa ganyan eh. Ako mismo takot na takot ako pag yung apo ko nagpupunta sa park eh. No? Miski na sa Makati yung park na pinupuntahan niya, takot pa rin ako eh. Dahil alam mo na, hindi mo matansya ngayon ang panahon eh.
Tapos parang sinisi niya pa dito na hina-highlights lang daw ng mga balita yung mga nangyayari ngayon. Yun ang problema. Ito si Auntie Claire, ewan ko. Pero Sen, di ba, isa sa mga panukala nyo pa rin yung death penalty? Opo. Ang kailangan po kasi baguhin natin yung konstitusyon. Kasi kailangan mailagay yan sa konstitusyon. Tsaka umalis na tayo dun sa mga treaty natin. Ang dami natin pinirmahan na treaty kasi nakakakuha tayo ng kung ano man sa EU. Kasi paandar ng EU yan na wala tayong death penalty Kaya marami po tayo dapat balangkasin dito sa atin. Hindi po pwedeng wala tayong death penalty. Kailangan meron po tayo. Hindi po pwede na ako, hindi ko naman gustong may mamatay. Kasi ako po makajus din naman po tayo lahat. Ang buhay ng tao, precious yan. Pero dapat, bumalik pa rin tayo sa eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ano yung ginawa mo, yan ang kailangan bumalik sa'yo. Hindi po pwede na pumatay ka ng tao, ikaw pa dito lang sa Pilipinas na ikaw pa ang pupuntahan, ikaw pa ang kakausapin ng mga social worker. Minsan hindi na ako makapaniwala Ano ba ito? Imbis yung biktima ang asikasuhin natin, ang bibigyan natin, ang atensyon natin na doon sa kriminal, pambihira. Talagang baliw na talaga. Yung sa juvenile law ni Pangilinan, ano pong edad para sa inyong dapat may pananagutan na? Ang gusto ko talaga 10. Kasi yan ang para sa akin alam mo na yung mali at tama. Kasi nung 10, naliligaw na tayo, Brad. Yun. Alam naman natin lahat yan. Di ba? So, ibig sabihin, pag naliligaw ka na, alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung kiss, alam mo na yung holding hand. Pamihira naman, di ba? Pero, siyempre, ang gusto nila, ugnay tayo sa mga bansa na may ganyang batas, 12 years old. Yung nasa ibang bansa kasi 12 years old si Kadante naman, ang gusto niya, may discernment. Dapat. Yung sa akin kasi naman, pag doon tayo sa may discernment, ang tagal ng trial niyan. Kasi patutunayan mo pa. Hindi, para sa akin kasi pagka gumawa ka niyan, shoot ka muna. Shoot ka muna. Kasi naranasan ko pare Hindi naman ako nagsasalita dahil hindi ko naranasan. Hindi, nagsasalita ako kasi naramdaman ko yan. Nung na-shoot ako, talagang may realidad ka Pag nakarating ka na sa kulungan at nakita mo na ang kulungan, automatic, doon papasok sa'yo, gusto kong magbago. Lalo na. Kaya lang, Sen, alam naman natin ang sitwasyon ng kulungan natin. Bilang ex-convict, sa tingin niyo po ba, mare-reform itong mga makukulong o lalo lang magiging tarantado? Nung pumasok kasi ako sa Bilibid, ang inabutan ko talaga doon, magulo. Pero nung nandun po tayo, nagtayo tayo ng therapeutic center sa loob para sa mga drug addict, sa mga drug offenders. Marami din po tayong ginawa doon Sa loob, hindi naman po tayo nagpalaki lang nung anuman doon. So, ibig ko pong sabihin, kapag juvenile ang pinag-usapan natin, dapat may juvenile detention center tayo. Huwag nating dalhin doon. Huwag silang isama doon sa mga hardcore. Pero dapat nakikita nila. Kumbaga, ito yung Juvenile Detention Center, ito yung New Bilibid. Nakikita mo ang pupuntahan mo kapag hindi ka pa nagbago. Kasi eye-opener din ng Muntinlupa Pag nakita mo din ng Muntinlupa na nung panahon kasi ni Digong, ang maganda nung panahon ni Digong, kasi nung panahon ko, talagang kalaban ko dyan, yung mga drug pusher Yan, mga drug lord. Yan ang mga nakalaban po natin dyan sa loob. Nung panahon naman ni Digong, nalinis niyan Nalinis yan Gumanda ang takbo ng Bilibid Sana, magkaroon tayo ng ganong klase uli na pamunuan na ang kriminal takot. Hindi po pwede kasi ang kriminal masiga sa'yo Hindi pwede. Hindi pwede ang kriminal nakabarong din. Hindi pwede. Kailangan ang kriminal, alam niyang kriminal siya. Hindi dapat ang kriminal, ang pakiramdam niya, mas congressman din ako. Diba? Hindi pwede.